Gusto nyo bang pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng malaking puhunan? Amen. Aba, maganda yan. Balikan natin si Paul. Ito'y kagandahan kay Paul. Si Paul kasi nakulong. Sa kabila ng kanyang pagkakulong, kapatid ko kay Kristo, siya'y tinutulungan ng mga tao. Kaya sumulat siya sa mga taga-Pilipos, ang kanyang pagsulat sa mga Pilipos, dahil nakakulong siya, siya po'y sinusuportahan ng mga taga-Pilipos ng mga pinansyal para siya ay makasurvive doon sa loob ng kulungan. Pero si St. Paul ay nagpasalamat. Kaya sabi niya, pinapasalamatan niya sila dahil hindi siya kinakalimutan ng mga taga-Pilipinas sa kanilang pagtulong. Pero nakikita ni St. Paul, talaga naman kahit naghihirap na yung mga taga-Pilipinas, tuloy pa rin walang pati yung kanilang pagtulong sa kanila. Samantalang sa panahon ni Pablo, bagamat nakikita ito ni Pablo ang kanilang kabutihan, iniisip naman ni Pablo rin yung kanilang sitwasyon, yung kaligayahan, yung kanyang pinagdaraanan ng kanilang pamumuhay. Kaya tagsalita siya, mga kapatid ko kay Kristo. Anong kanyang sinabi uli rito? Sabi niya, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo na masaganang gantimpala. Hindi niya minamasama, hindi niya tinatanggihan yung mga tulong na ginagawa nila. Sa kanyang pagpapasalamat, sinabi niya, huwag kayong magsawa sa inyong paggawa ng iyong tulong. Kasi hindi naman kayo ang nababawasan. Hindi ba? Hindi naman kayo nababawasan. Bagamat nawawala sa iyong mga kamay, ngunit ang mga bagay na inyong itinulong, sa inyo rin, babalik riyan at magiging kapakinamagan mo din. Nag-ibig sabihin, giving benefits the giver more than the receiver, diba? Is built faith, generosity, and Christ-likeness. Sinasabi ni Paul doon, sa pamamagitan ng bawat pagbibigay ng nagdinig ko sa Panginoon, sa kabutihan ng kanilang puso, sa bawat sakripisyo para sa gawain ng Diyos, ito'y sinasabi ni Paul na kayo'y nag-iimpok ng pagpapala ninyo sa langit. Hindi ba? Kayo nag-iimpok ng inyong pagpapala sa langit. Bagamat nawawalay sa iyong mga kamay niyan, pero hindi naman totally nawala. Yan ay nag-e-invest ka. Yan ay nag-i-impok ka. Huwag kang magsawa ng gumawa ng mga bagay na kabutihan dahil kapag dumating ng iyong pangangailangan ng lahat ng iyong itimpok, siya naman ang tutulong sa iyo. Amen. Diba? Kaya tingnan sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Sabi niya ron, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at walang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So, sa yung salitang heavenly account, mga kapatid ko kay Kristo, dapat ang mga anak ng Diyos ay merong tinatawag na heavenly account. Kung anak ka ng Panginoon, kung nananampalataya ka na ikaw ay tinuturuan ng Diyos na mag-ipon para sa sarili mong spiritual life. Dahil kung paano tayo nagdi-deposit dito sa bangko, dapat alam din natin kung paano mag-withdraw sa kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Sa bangko, kapag nag-deposit ka, sigurado may withdraw ka. Sa Diyos, sigurado kang meron tayong may withdraw. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tatawagin natin depositing and withdrawing in heaven's account. Diba? Maganda yun. Gusto nyo bang magkaroon kayo ng heavenly account? Diba? Yan ang pag-usapan natin, kapatid ko kay Kristo. Paano ba magkaroon, kapatid ko kay Kristo, ng salitang heavenly accounts? O paano ko din makakapag-deposit o makakapag-withdraw dito? Una, kapatid ko kay Kristo, na kung nais natin magkaroon ng deposito sa Panginoon, hindi po ba? Tingnan mo, balikan natin yung sinasabi ni St. Paul. Balikan natin sinasabi ni St. Paul. Sabi niya, not that I seek the gift himself,
but I seek for the profit which increases to your account. Yung mga bagay na ginagawa niyo sa akin na kabutihan, yung mga bagay na pagtulong ninyo sa akin, yung mga bagay na pagsasakripisyo sa akin, hindi, bagamat nakikinabang si Pablo, but higit silang makikinabang. Diba? Kaya may mga taong, kung isang tinatanong, hindi, huwag na, di ko kailangan. Hindi, brad, kailangan mo. Tanggapin mo ito. Hindi na sis, huwag na. Hindi, huwag mong tatanggihan. Bakit? Paano po pagpapalain? Diba? Gusto ko pagpalain ako ng Panginoon. Kaya tanggapin mo ito, parang awa mo na, kunin mo na. Diba? Biruin mo, may ganyan pang tao. Ikaw naman, nahihiya kang tanggapin kasi kita-kita mo naman, mas parang kailangan niya. Mas kailangan mo ito, hindi ko kailangan. Huwag kang mayabang, brother. Kunin mo ito kasi gusto kong pagpalain ako. Hindi ba? Ipananaw niya yun eh. Paniniwala niya yun dahil sa pananampalataya. Natural. Sige. Dahil gusto kitang pagpalain. Di ba? Dahil gusto kitang pagpalain sa pangalan ng Diyos, tatanggapin ko ito. So, pinagpala ako kasi may nagbigay. Pero, yun ang alam natin. Mas pinagpala yung nagbigay. Diba? Kasi igiligiit talaga niya na dapat tanggapin mo yan, Brad, kasi kinakailangan kong pagpalain na po ng Diyos. Kaya, unang-una kapatid, kung gusto natin magkamit ng matagumpay na pamumuhay at mapagyaman ng ating buhay at bigyan tayo ng Diyos ng puhunan sa ating buhay, unang-una, ang pagdideposit natin first by giving tithes and offering. Amen. Kaya sabi siya, naku po, nakukunan mo tayo. Di ba? So, ibig sabihin kapatid ko kay Kristo, sabi niya sa Malakias, chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo sa bagay na ito kung hindi po buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Kung isipin natin, hindi naman kailangan ng Panginoon talaga yung mga bagay na meron tayo. Pero gusto lang ng Panginoon, iparanas niya sa iyo yung kanya madalawa sa iyo. Hindi po ba ang hinihingi ng Panginoon, magtiwala ka kapatid ko kay Kristo? No? Magtiwala ka sa Kanya. Inutos niya ito sa mga taga-Israel. Inutos niya ito sa mga taong sumasamba sa Kanya. Ang nais niya magtiwala. Ang nais ng Panginoon, maranasan mo ang Kanyang pagpapala na nanggagaling talaga sa Kanya. Kaya sabi nga kapatid ko ng awit chapter 37, verse 4, I think, of 5. Diba? Hanapin ninyo sa akin hingiin ang inyong mga pangailangan, ang inyong mga pangarap sa inyong buhay, at ito'y iyong masusumpungan. Amen. So, ang kailangan lamang dito ay ang tiwala sa pamamagitan ng iyong pakikipagkasundo. Sabi ng Biblia, kapatid ko kay Kristo, sabi niya, subukin ninyo ako. Sabi niya, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng kalangitan. Wala naman tayo ka-idea na ang Panginoon ay kumapagpala ay grabe. Pero siya na nagsasabi. Hindi siya magsasabi ng mga bagay kung anong meron sa Kanya na hindi totoo. Hindi ba? Sinabi niya mapagpala kong Diyos, masagana kong Diyos. Yun siya. Sinasabi na niya kung ano siya at kung sino siya. Kaya nga, tayo nakakarinig, kung nais natin maranasan talaga kung anong meron siya, bakit din natin gawin? Amen. Bakit hindi tayo makipagkasundo? Kaya nga nang nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Dahil siya'y tinawag, huwag ka matakot na sumunod sa akin. Umalis ka sa Ur at dadalhin kita sa promised land. Dadalhin kita doon sa Kanaan. Sabi niya, akong bahala sa iyo, sa iyong pamilya, pagyayamanin kita. Amen. Sabi niya kay Abraham, at ikaw'y magkakaroon ng maraming inapo. Akong bahala sa iyo. Di ba? Pero ano sabi niya?
para bigyan siya ng garantiya. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang pagpalain mo'y pagpapalain ko. Ang sumpain mo'y susumpain ko. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Nasa kanya yung favor ng Diyos. Ano man ang kanyang sabihin, ano man ang kanyang gawin, papatubayan siya ng Diyos. Ngunit ang kailangan lang makipagkasundo. Diba? Makipagkasundo. Kapag nakipagkasundo ka sa Kanya, huwag kang mag-aalilangan kapatid ko kay Kristo. Hindi ba? Kung isipin po natin, mga ginigili kong kapatid ko sa Panginoon, iilan lang gumagawa nito. Iilan lang ang nakikipagkasundo na sa Diyos. Iilan lang ang nagtatay sa Panginoon. Kasi ang iniisip ng iba, naku, kulang na nga ito para sa pamilya ko, mababawasan pa para sa mga anak ko, lalo kaming maghihirap, kasi nga, nag-overtime na nga ako, rumakakit na nga ako, dahil nga kulang, etc., etc., etc. Ano sabi ng Diyos? I will open for you the window of heaven and pour out a blessing upon you until overflow. Hanggang mag-uumapaw. Kapag ginawa mo ang mga bagay ko, ito ang kanyang pangako niya sa atin. Na katulad ang pangako ng Diyos kay Abraham, ang pagpalain ko, pagpapalain ko. Pero mo kapatid ko kay Kristo, ang mga binibitawan ng pagpapala na sa bibig ni Abraham, hindi naman talaga siya ang gumagawa, kundi ang Diyos. Amen. Kaya ang backup niya ay ang Diyos. Kaya makikipagkasundo ka sa Kanya, gawin mo ang mga bagay na pagdideposito. Una ay ang pagtatayos mo, ang backup mo sa iyong buhay, si El Shaddai. Hindi ko ba? Kaya, huwag ka mag-alinlangan na gawin ang mga bagay nito. Ito ang siyang naging naman ng aking puso't isip, ang kanyang mga pangako sa mga tutugon sa Kanya. Kaya kung maniniwala tayo sa ating Panginoon, hindi ka nababawasan. Hindi ka nababawasan. Nawala lang sa kamay mo. Nabawasan na yung kung anong meron sa bulsa mo. But, hindi na nangahulugan. Totally, wala. Andyan. Tumutubo. Andyan. Lumalaki. Andyan. Lumalago. Kaya huwag ka mag-alala. Lahat ng ginawa mo para sa iyong pananampalataya, mararanasan mo. Ano mangyayari kapatid ko kay Kristo? Tingnan mo, sinabi ng Panginoon, hindi lang window of blessing, kundi rebuke sa devourer mo. Yung devourer, ito yung sumisira. Di ba? Ito yung sumisira sa yung kung anong hawak na meron ka. Mga insekto, etc., etc. Sabi niya sa verse 11, then I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of the ground, nor will you bind in the fields, cast it grapes, say the Lord of hosts. Sabi niya, pinoprotektahan ng Diyos yung 19% na hawak mo. Kasi yung 10% na ibinigay mo, in-invest mo doon, diniposit mo, yung 90% na natitira sa'yo, iingatan pa ng Diyos yan. Amen. Na hindi mawawala sa'yo. Amen. Na kung saan sa tingin mo, kulang ito. Hindi kulang yan. Ang Panginoon kung magbigay, sapat at higit.